una, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa Makapili TV. Yun na nga po, si Congressman Paduano po, sinumpong na naman po ngayong Quad Committee. So siguro medyo nangangati-ngati pa po yung kanyang nalamunan sa pagbigkas ng citing contempt at ang pagsisinungaling. So isa na naman pong resource person ng kanyang ipinakulong dahil sa kanyang palagay, sa kanyang pananaw, ito ay nagsisinungaling. So pagdating talaga sa Quadcom, sila ang Panginoon, sila ang nasusunod, sila ang magsasabi kung ang kanilang resource person ay nagsisinungaling o hindi. Kagaya ng ginawa nila sa mga naunang mga ipinakulong na dahil sa hindi nga sumusunod sa script na gusto nilang mangyari, ipinakukulong nila. Kagaya po ngayon, ang dating PDEA chief na si Director General Wilkins, pinasight in contempt po ni Paduano. So ito, panoorin po natin itong pagwawala ni Congressman Paduano at kung paano naman niya binasa yung sitwasyon at sinasabi niyang si Police Director General Wilkins ay nagsisinungaling. So ito, panoorin po natin to. Pero syempre, bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pong pakipindot po muna yung subscribe button. At the same time, palike na rin po ng video, wala naman pong bayad yan. Kaya pindot na. So ito, panoorin po natin itong si Congressman Paduano kung paano na naman po siya sinumpong. At ang kanyang remedies is cite in contempt ang resource person. Ito, panoorin po natin. Indulgence again of Congressman Okay, I will give the floor to Chairman Okay, Tarap. Congressman Paduano, you are recognized. Chairman, anyway, naunahan lang ako ni Chairman Akop. Kasi, General Wilkins, eto, last warning ko sa iyo sa nangyari, you're lying. Oh, gusto mo i-cite ko na? Tingnan nyo paano nyo nasabi kagad nagsisinungaling itong si Director General Wilkins na nagsisinungaling? Siyempre natural, magkakaroon siya ng facial expression niya dahil sa sarili niya alam niya hindi siya nagsisinungaling . Pero itong si Congressman Paduano, hinusgahan kagad siya na siya ay nagsisinungaling. It's normal, normal expression ng tao na kapag talagang alam mo sa sarili mo na hindi ka nagsisinungaling at sinasabi mo naman ng maayos, respectful yung mga sagot, tapos aakusahan ka na nagsisinungaling, it's normal, ganyan talaga yung magiging reaction mo. Pero siyempre, itong si Paduano mukhang gigil na gigil dahil nga, gito yan, nilisik na naman yung mga mata, siguro sinusumpong na naman at hindi naman siguro nakapag-take ng kanyang vitamins, sinumpong po, kaya winarningan niya rito si Director General Wilkins. Ano pa yung mukha mo You're not respecting this committee. And I warn you, this will be the last. Kanina nang tinatanong kita, akala mo hindi kita babalikan? Now you admit that it's all about your command responsibility. Well, in fact, magtuturuan na, aserto, dinideny mo. Of course, your words against the words of aserto. Now, eto si Jed. Did you really interrogate personally, Jed Pilapil? Yun nga, Mr. Chair, hindi ko kasi maalala na kinausap ko siya. Basta ang alam ko, nasa opisina siya, Mr. Chair. Ayun And yung I problema. don't lie, Mr. Chair. You're not lying, you lie. Just a few minutes. Dapat sinagot niya rito who you are to say me I'm lying, di ba? Ano man naman nasabi ng nagsisinungaling? Nandun ka ba noong mga oras na yon? Di ba? Dito kasi nagiging one-sided siya Pinakikinggan niya kagad yung kanyang mga witnesses sa kanila, yun lang nagsasabi ng totoo. Yung mga resource person na inaakusahan nila na kailangan nila maidiin, hindi nila paniniwalaan. Hindi nila binibigyan ng benefit of the doubt. Ang pagbibigay lang nila ng benefit of the doubt, doon lang sa kanilang mga witness na magdidiin lang doon sa mga resource person na malapit o nakadikit doon sa mga kay Pangulong Duterte. Siyempre, bata to ni Pangulong Duterte, siya nag-appoint dito bilang Director General ng PDEA. So, ipipilit talaga niya na nagsisinungaling to. Yan naman yung lagi niya sinasabi sa mga resource person na malapit
kay Pangulong Duterte tulad si Garma, 'di ba? Hindi na nga dumalo diyan, 'di ba? Dahil nga pumunta ng Amerika. Si ah yung isa yung taga-INC na Napolcom, 'di ba? Sinabihan din niya na nagsisinungaling, pinasighting contempt din niya, 'di ba? Sino ba siya para magsabing nagsisinungaling? Kung yung korte nga hinahanapan muna ng mga ebidensya, testimonya, 'di ba? Counter affidavit. Eh dito hindi on the spot sasabihang sinungaling. Base lang sa kanilang obserbasyon at base sa witness nila. Kapag sinabi ng witness nila na itong tao na to, kumbaga hindi nag-collaborate do sa kwento ng kanilang witness, i-assume na nila itong resource person na malapit sa mga Duterte, sinungaling. Go. Sarap ko. Sinabi mo na delegated, that authority was delegated to your personnel. Yes, Mr. Chair. Nung tinanong ka ni Chairman Acop, inamin mo. Question of command responsibility. Are you not lying? No, Mr. Chair. Also, Mr. Chairman, with that, I move to cite in contempt General Wilkins. Pasensyahan po tayo dito. In violation of Section C, Section 11, letter C, of our rules. So move, Mr. Chairman. Pinagbigyan na nga kita. Yun pa ang sagot mo? Parang dito, no? Parang yung kanilang karapatan, yung kanilang yung kanilang dignidad is nakasentro lang dito sa mga congressman na to. Dito, parang may utang na loob pa ito si General Wilkins dito kay Paduano kung hindi siya isa-cite in contempt. Kaya pansinin mo dito sa Quadcom na to, ni wala malang nag-object kung dapat bang i-cite in contempt yung kanilang mga resource person o hindi. Sa kanila, kapag may nag-motion ng cite in contempt, kailangan ipakulong kagad. Mabuti pa nga sa korte, di ba? Sa korte, pwedeng mag-motion yung kabilang kampo kung magiging tama ba o hindi yung hatol o yung mga binibigas ng kailang kabilang party. Di ba? Pwede pa silang mag-appeal, pwedeng mag-post ng bill para hindi makulong ang isang tao. Dito walang kalaban-laban. Ni wala kang kaso, pero ipakukulong ka. Very respectful ka man o mating ka sa patawag nila, pero ipakukulong ka pa rin. Mabuti pa nga rito, umaatin pa yung mga resource person nila eh. 'Di ba? Kasi koko yung resource person diyan. Magdadalawang isip ka talaga. Yun nga lang, dito wala kang choice eh. Umatin ka man o hindi, pag gusto ka lang ipakulong, ipakukulong ka. Kasi sila ang magsasabi, sabi nga niya, 'di ba, pinagbigyan niya si General Wilkins para hindi i-cite in contempt. So utang na loob pa ni General Wilkins kung siya ay ipakukulong o hindi. Ganyan po ang mga kamahalan, yung mga hari, yung mga Panginoon diyan sa Quadcom. Kaya nga maraming mga tao ang banas na dito sa Quadcom dahil itong mga congressman na nakaupo diyan sa Quadcom piling sila ang Panginoon kapag ang mga resource person nila ay hindi nila gusto, ipakukulong nila. So ito tuloy pa natin kung paano hinatulan na si General Wilkins para ito may pakulong. There is a motion to cite in contempt General Wilkins Villanueva for violating Section 11, paragraph C, refusal to answer relevant questions from the committee. This was duly seconded. And do I hear any objections? Hearing none, the motion is approved. So yun, hinatulan na. So ang violation, refusal to answer the question daw. Sumagot naman si General Wilkins. So paano naging refusal yun? 'Di ba? Kaya nga itong Quadcom na to, sirang-sira na sa mata ng taong bayan dahil nga halatang-halata naman talaga na kapag hindi nila gusto yung resource person pero kailangan nila ipatawag, ipakukulong nila. So maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.